Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Diyos sa ah, gabing ito na pinagkaloob po sa atin. And tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Magpapatuloy po tayo sa ating pong pinag-aaralan sa Romans chapter number 6. And ngayon pong gabi pong ito, ang pag-aaralan po natin ay dito po tayo sa verse number 12 and verse number 13. No? So, let not sin reign in your mortal body. So, sabi po ng Bible sa verse number 12, let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey in the lust thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. Tayo po ay sandali ang manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, salamat Panginoon sa gabi pong ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat o Diyos sa kabutihan niyo po sa amin, Panginoon. Dalangin ko po Diyos na ikaw pong manguna at Lord, ikaw po ang magbukas po sa aming puso at isipan sa gabi pong ito, Panginoon, na tanggapin po namin ang katotohanan na nanggaling po sa inyo pong salita. Lord, help us, O God, na sa gabi pong ito, na ito pong verse na ito, Panginoon, ay mag-remind po sa amin, ma-admonish po kami, ma-exhort po kami, Panginoon. Sa ganoon, kami po yung makapagpatuloy, Panginoon, na makapaglingkod po sa inyo. At mapaalalahanan po kami, Panginoon, sa buhay po namin bilang isang Kristiyano, O God. Pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, dahil namatay ang aming Panginoong Hesus, nilibing at muling nabuhay pagkatapos po ng 3 araw. At ito po yung aming kaligtasan sapagkat ito po yung nagbigay po sa amin ng kasapatan sa aming pong justification. In Jesus' name I pray, Amen at Amen. So muli, magandang gabi po sa atin. And mga kapatid, I hope that this lesson will help us na ma-remind po tayo mga kapatid sa buhay po natin. And as what we are studying po mga kapatid, this is not, hindi po siya para po patamaan po tayo mga kapatid. It's just, we are continually studying book by book and Romans is one of a good book to study tayo na bilang pong isang Kristiyano po mga kapatid. So, paalalahanan po natin yung ating pong mga sarili sa kanya pong salita. Nagalaw yung yung camera. Paki-check mo nga Faith muna. Ayan. So, let's be reminded in the Word of God po mga kapatid. Kasi without the Word of God, it will be mahirap po sa atin na tayo po yung makapagpatuloy ng wala pong nagre-remind po sa atin mga kapatid. The Word of God is always a manual of our life. This will always reminds us in everything that we do sa ating pong buhay. And as what we are studying in Romans po mga kapatid, we see how from chapter number 1 na nakita po natin kung paano po tumakbo yung Romans po mga kapatid hanggang sa pinakita po sa atin yung gospel, pinakita po sa atin yung justification and that we are justified ngayon po mga kapatid. Then the Bible is telling us regarding sa buhay po natin na tayo bilang pong isang Kristiyano. So dito sabi sa verse number 12 that let not sin therefore reign in your mortal bodies. So big sabihin po mga kapatid that ito po yan yung atin pong body mismo, kung ano po yung nakikita po natin. So mga kapatid, ang bawat believers po mga kapatid na nagpapatuloy or gumagawa po ng kasalanan, yan po ay laging choice or it always a choice or yan po ay pinili po ng isang believer. No? Basically, dapat makita po natin na by that, kung ano po yung buhay po natin bilang isang Kristiyano at ano po yung nangingibawa po sa atin, dyan po natin makikita sa buhay po natin kung ano po yung nangingibabaw sa atin. Kung kalooban ba ng Diyos, yung nagdodominion po sa buhay po natin, kung kalooban ba ng Diyos
or kalooban natin, or ang flesh or ang spirit po mga kapatid. So, if the thing is, kung nangyayari po sa atin mga kapatid na ang nag-reign po sa atin is sin, meaning ginagawa po natin yung bagay po na yan na willfully, kasi nga mga kapatid, we are parang na bandage po tayo sa kasalanan. And we know na nakita po naman natin yan sa Romans chapter number 5 verse number 12 that na anong sabi ng Bible diyan na wherefore as by one man sin entered into the world and death by sin, and so death passed upon all men for that all have sinned. So basically po mga kapatid, talagang we have a sinful nature. Pero mga kapatid, the verse number 12 is a reminder sa bawat isa po sa atin, sa hindi lang po dito sa atin, kundi sa lahat po ng Kristiyano mga kapatid. This is a wonderful reminder na hindi po dapat maghari or mag-reign or maghari or mangibabaw sa ating mortal body. Kung tayo po ay naniniwala na ang isa pong sin ay simply parang human nature natin mga kapatid, then mali po tayo sa ating pong iniisip sa bagay po na yan pagka tayo po ay mananampalataya or believer. So mga kapatid, ito po ay isang kasinungalingan para po sa believer or deception sa mga believer po mga kapatid, because when we believe that we have a sinful nature, being born of the seed of Adam na nagkasala, pero mga kapatid, alam po natin yan that before we got saved, na tayo po ay patay kay Adan. Pero mga kapatid, nung tayo po ay naligtas, nung ikaw po ay naligtas, nung naniwala ka po sa ginawa ng Panginoong Hesus, doon po sa cross ng Kalbaryo, dapat paalalahanan po natin palagi na ating pong buhay ay tayo po ay na kay Kristo. Amen? So yan po dapat mga kapatid yung ipapaalala na po natin sa ating buhay. Kasi mga kapatid, we are baptized by the Spirit na madala po tayo sa one body of Christ. At na-receive po natin yan mga kapatid nung tayo po ay naniwala sa ginawa ng Panginoong Hesus doon po sa cross ng Kalbaryo. Na si Jesus namatay para sa ating kasalanan, nilibing at muling nabuhay pagkatapos po ng 3 araw, at yan pong bagay po na yan ay sufficient po mga kapatid para po sa lahat. So meaning mga kapatid, kung tayo po ay nasa Panginoong Hesus. Now, according sa sinasabi ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians chapter number 5 verse number 17, ang sabi niya dyan, therefore, if any man be in Christ, kung ikaw ay kay Kristo na, ang sabi dyan mga kapatid, all things are passed away. So, kumbaga, hindi na po tayo dapat pwedeng yung sinful nature natin, nabibigyan mo pa ng puwang, but mga kapatid, ang sabi niya dyan, behold, all things are become new. So mga kapatid, hindi po ibig sabihin na itong katawan na ito na makasalanan, ibig sabihin binago yan. Pero mga kapatid, yung dati nating katayuan, na tayo po ay patay. Amen? Patay dahil sa kasalanan na inherit natin kay Adan. Pero nung tayo po ay naligtas po mga kapatid, nung tayo po ay naniwala sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa cross ng Kalbaryo, ano po nangyari po sa atin? Tayo ay naging bagong new creature in Christ. Amen? So, ibig sabihin, dati na ikaw ay patay, ngayon ay buhay ka na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So, all things are become new. Kaya mga kapatid, ang believer po dapat hindi po natin, siyempre minsan nangyayari po na sasabihin mo, weak ako, nanghihina ako. Pero mga kapatid, hindi po dapat siya maging used or parang maging makasanayan ng bawat isa. Na yan na lang palagi nating magiging dahilan na pag nanghihina, parang gagawin mo na lang yung gusto mong gawin, yung kasalanan, gagawin mo na lang. Total, parang magkakasala ka lang man din, iniisip mo, so diretso ko na lang. Pero mga kapatid, that's a wrong mindset kung tayo po ay naniniwala sa ginawa ng Panginoong Hesus. Yes, we are weak,
but He is strong. Yung kanya pong ginawa po sa atin is dapat, yung ginawa ng Panginoon po sa atin is dapat yan po yung lagi magpaalala po sa atin mga kapatid, that we've been made alive unto God. Kaya nga mga kapatid, kung babalikan po natin yung verse number 10 and verse number 11 sa ating pong pag-aaral mga kapatid, for in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Kaya ang sinabi niya sa verse number 12 po mga kapatid, na wag po yung kasalanan dapat ang maghari sa atin pong katawan, mortal bodies, na yan yung ating susundin, na yan yung ating yung last thereof, yan po yung bibigyan po natin ng puwang, yung kalooban po ng mundo yung maghari po sa atin, na like nung sinabi po sa Ephesians po mga kapatid, sa Ephesians chapter number 2, that we are yung children of disobedience, na nasumusunod sa prince of the power of the air, na yun lang dapat yung masunod sa atin. So mga kapatid, hindi po dapat ganoon ang mangyari po sa atin sapagkat tayo po ay naligtas na. Amen? So meaning, we are new creature in Christ and we are part of the body of Christ. So dapat lagi po yan yung magpaalala po sa atin mga kapatid. At ngayon mga kapatid, na naging part tayo ng body of Christ, yan po yung bagay na kaya po tayo naging new creature. We are made into a new creature. So, ang new creature po mga kapatid is dead in Christ, buried with Him, and raised with Christ to walk in the newness of life. So, dapat mga kapatid, yung atin pong mindset sa pag-serve sa Panginoon, sa ating pong buhay ngayon na tayo po ay nagpapatuloy sa Panginoon po mga kapatid is, eto po mga kapatid, that we are dead in Christ, we are buried with Him, and as Christ raised up, we should walk in the newness of life. Amen? So mga kapatid, kung tayo po ay naglalakad sa newness of life, meaning po mga kapatid, sinning, dapat yung kasalanan, hindi na po dapat maging natural po sa atin. Ang hirap niyan mga kapatid kung ang mangyari po sa atin is that maging used na lang sa atin yung kasalanan. Kasi ikaw mismo, alam mo naman yan, pagka nagkasala ka, alam mo yung mga bagay na talagang you're very sorrowful at minsan parang ginagawa mo na lang siya ng ginagawa kasi alam mong ligtas ka. So mga kapatid, dapat mabago po yung mindset po natin in regards of kasalanan mga kapatid. Because mga kapatid, sin will give you a pleasure. Talagang pagka kasalanan po mga kapatid, kaya nga 'di ba, lagi nilang sinasabi, masarap yung bawal. O halimbawa, doon na lang sa may sakit. Yung may mga sakit na. Hindi na pwedeng, alam niyo po mga kapatid, kapag ikaw ay meron ka ng sakit sa kidney. Pagka nagkasakit ka na ng kidney mga kapatid, yung tipong nagdadialysis ka na, yung tubig, yung water intake mo is hindi ka na magpapagusto ng tubig. Ang ibibigay sa'yo ng doktor is 1 liter na lang the whole day. So meaning, lahat ng liquid intake mo, 1 liter na lang. Kung dati nakakapagkape ka ng 3 times a day, ngayon kakalkulahin mo na siya. Kung dati malakas kang uminom ng tubig, pag nagkaroon ka ng sakit sa kidney, kakalkulahin mo na siya lahat, kung baga hindi ka na magpapagusto. So mga ganun mga bagay mga kapatid. Pero pag may sakit ka, tinayaan mo yung bagay na yan, nagagawin mo pa rin yung mga bagay na ginagawa mo dati, magkakaproblema po tayo niyan mga kapatid. Mas lalo pong masisira yung kidney. At kapag tayo po ay nagkaroon na po ng diabetes, pag tumataas na yung sugar, pag tumaas yung sugar mo, anong ibabawal sa doktor? Sweet. Anong masarap kainin? Sweet. Masarap kumain ng cake, masarap kumain nito, pero mga kapatid, pag nagkasakit ka na, hindi na pwede. Pero may mga iba talagang sinasabi nilang, kakain pa rin ako kasi masarap yung bawal. So mga kapatid, sin is like that. Siyempre, it please our mortal bodies. Ang kasalanan mga kapatid, ito po yung piniplease niyan. Kaya nga mga kapatid, there are instructions
in the Bible kung paano po tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. So meaning mga kapatid, kapag tayo po ay naligtas na, tayo po ay natuto na sa katotohanan sa salita ng Diyos po mga kapatid. Pag nakapag-commit ka ng sin at okay lang sa'yo mga kapatid, baka we are seared with an hot iron. Kumbaga parang manhid na rin po tayo mga kapatid. At kumbaga parang magiging binalik mo yung old nature sa buhay mo at yun na. Ganun na po yung mangyayari. Makakasanayan na natin, magiging wala na pong puwang yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. And that's how mga kapatid, as what I see sa mga taong umaalis sa simbahan, sa mga taong ayaw pong makinig ng correction from the Word of God, ganyan po yung mangyayaring mga kapatid. And yan po yung nakakalungkot sa isang Kristiyano na maging manhid po mga kapatid sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kapag nakakarinig ng mga correction coming from the Word of God, parang kumbaga parang masama na yung timpla ng puso. But mga kapatid, if God is reminding us, and if God is trying to tinitira po yung ating puso regarding of what we are, mga kapatid, that's part of change. Kasi mga kapatid, hindi naman po talaga sa pag-change po mga kapatid, hindi naman po talaga yung madali. Halimbawa mga kapatid, just to make myself an illustration po mga kapatid. So siguro nakikita niyo naman na nagpo-post ako ng workout, ng jogging. Hindi po siya madali mga kapatid kasi makakaramdam ka talaga ng pagod, makakaramdam ka talaga ng sakit ng katawan. Halimbawa, pag nag-gym ka. So, hindi magbibuild yung body pag wala kang mararamdamang pain. Kaya mga kapatid, yung pag-change po ng something, may mga bagay na masasaktan po tayo. Pero mga kapatid, if we go through that, na hayaan po natin i-correct tayo ng salita ng Diyos po mga kapatid, later on, ikaw naman po yung magbe-benefit niyan. Amen? So mga kapatid, I believe that nagpatuloy lang po ako sa ginagawa ko mga kapatid, although mahirap, although nakapagod, or whatever it is mga kapatid. But there are changes. Meron pong improvement po mga kapatid sa nangyari po sa ginagawa. So ganun po siya mga kapatid sa buhay natin bilang isang Kristiyano po mga kapatid. That whenever we hear the Word of God and it corrects us mga kapatid, let's just allow it na ma-correct po tayo ng salita ng Diyos. Kumbaga parang pag yung mga bata, yung mga young people, pag pinapagalitan ng magulang, minsan parang, yung ngayon uso po na sumasagot, ang sakit-sakit naman sa tenga ng, lagi ka na lang ganyan, lagi mo ko pinagsasabihan, di ba? Masakit sa tenga mo. Pero mga kapatid, if you're going to listen, para naman po yan sa atin, amen? So kung marunong tayong makinig, marunong tayong tumanggap ng mga ganyang bagay po mga kapatid, it will benefit us. Kaya mga kapatid, the Bible is telling us again and again on our life that hindi po dapat maghari yung kasalanan sa buhay natin. At yan po yung bagay na sinasabi ni Apostol Pablo that ye should obey in the last thereof. Dapat pag may gusto po yung ating laman, hindi po yan dapat yung i-obey natin. Amen? Lagi po nating dapat tandaan kung kalooban ba ito ng Panginoon, para ba sa Diyos to yung bagay na to, o baka katawan ko lang yung mapiplease po ng ganitong mga bagay. So mga kapatid, let's just understand those things. At mga kapatid, kaya po nag-remind si Apostle Paul sa verse number 12 para po hindi po yung kasalanan yung maghari po sa buhay natin. Kaya mga kapatid, i-remind po natin yung ating mga sarili sa araw-araw na ang paggawa ng kasalanan is hindi yan sinasadya. But mga kapatid, it is always our choice na mag-commit tayo ng kasalanan po mga kapatid. Pero mga kapatid, meron din po tayong choice or option. Or pwede rin po nating piliin na ang believer o tayo po mga kapatid na we should always say no to sin. Amen? Pag may temptation na dumarating sa buhay natin, wag, ayaw, no. Always say no when it comes to temptation. Amen? So yan lang po yung mga bagay natin, mga bagay sa ating mga kapatid that we should always say no to sin. Para mga kapatid, yung kasalanan hindi pong mag-reign sa atin pong buhay, sa atin pong mortal body, na ito pong ating body po mga kapatid, na ito pong ating katawan, ito pong ating buhay, ito po ay binili ng Panginoong Hesus
sa pamamagitan po ng kanyang precious blood na namatay po para sa ating kasalanan, binilibing at muli nabuhay para po magkaroon tayo ng justification. At mga kapatid, sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, then sin should not be obeyed. Dapat hindi po nating sundin ng kasalanan ang tawag ng ating, yung tawag nilang lust of the flesh. Hindi po dapat natin i-obey yung bagay po na yung mga kapatid. Yung pride of life. Di ba? Minsan, kaya we know someone, we know somewhere, siguro yung ating kaibigan, at somehow nagkakaroon tayo ng pride sa ating puso. Amen? Pero mga kapatid, dapat hindi po yan dapat yung i-obey po natin. Dapat turuan po natin yung ating sarili na when it comes to pride, when it comes to lust of the flesh, when it comes to lust of the eyes, let us help ourselves na hindi po natin ma-obey yung mga bagay po na yan, mga kapatid. Kasi mga kapatid, the moment na nagkaroon ka ng pride sa iyong puso po, mga kapatid, how can the Word of God penetrate in your heart? Na yung ating pong puso is prideful. Pero ang sabi mga kapatid, that rather, it is Christ who reign in us, whom we serve. So meaning mga kapatid, dapat instead na yung sin po yung mag-reign sa mortal body natin, dapat si Christ, our Christ, ang dapat mag-reign sa atin pong buhay dahil siya po yung ating pinaglilingkuran. Amen? Kaya mga kapatid, this is a wonderful reminder for every one of us. Para po sa akin mga kapatid, para po sa ating lahat. Dahil alam natin na yung mundo, hindi ito pabuti ng pabuti, kundi pasama ito ng pasama. At talagang tinatry na mabuksan ang isipan ng bawat bata na maging okay lang gumawa ng mali, okay lang na hindi ka sumunod sa magulang, okay lang na maging ungrateful ka, okay lang na ma-pride ka, okay lang na sasabihin mo na huwag kang magmahal ng iba, kumbaga mahalin mo yung sarili mo. Di ba? Ganun naman yung tinuturo ngayon mga kapatid. Have you ever noticed that? Nang tinuturo po ngayon na love yourselves, mahalin mo yung sarili mo, pero anong sinasabi ng Bible mga kapatid? Love one another. Amen? Kaya mga kapatid, this is a wonderful reminder for every one of us. Amen? Na hindi po tayo dapat, wag po nating hayaan mga kapatid na yung kasalanan yung mag-reign sa ating mortal bodies. Because the moment na yan na po yung magre-reign sa ating mortal bodies po mga kapatid, then mabubulag po tayo sa kalooban ng Diyos. Na mangyari niya mga kapatid, hindi na po kalooban ng Diyos yung magagawa po natin sa ating buhay. Kaya mga kapatid, get this as a reminder for us, as a wonderful thing na binigyan tayo ng salita ng Diyos ng ganito. Napaalalahanan po tayo mga kapatid. Kaya in verse number 13, the Bible says there, neither yield ye your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. So nakita niyo mga kapatid na kung gaano po kaganda yung salita ng Diyos, kung paano po tayo pagsabihan, kung paano po tayo remind, na wag po tayong mag-yield, wag po nating i-yield yung members ng atin pong katawan o yung ating pong mortal bodies na instrument na gawin po natin yung kasalanan, unrighteousness unto sin. Kaya mga kapatid, itong bagay po na to is nagsasabi po sa atin regarding na wag po nating i-yield ang ating members po mga kapatid as righteousness unto sin, unrighteousness unto sin, but righteousness unto God. Ngayon mga kapatid, every day, sa araw-araw po mga kapatid ng ating buhay, we have to choose the righteousness unto God. Lagi po nating piliin mga kapatid, yung righteousness unto God. Pero mga kapatid, if we chose to sin, then, choice po natin yan. Yan po yung pinili po natin as a Christian kasi nga mga kapatid, alam naman natin yan. Naintindihan na natin yan mga kapatid because that is basically one of the basic thing na dapat sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Hindi po tayo dapat nagpapadala sa anuman ang in-offer ng mundo po sa atin. Kaya anong gagawin natin mga kapatid? Tayo po ay magpapalakas sa salita ng Diyos, aalamin natin ang salita ng Diyos para maintindihan natin
ang kalooban ng Diyos. Kaya ngayon mga kapatid, ano po bang ibig sabihin ng yield? Amen? Ano pong ibig sabihin ng yield? So according po mga kapatid sa Noah's Dictionary 1828, to resign, to give up, sometimes with up or over us, to yield up their own opinion. We yield the place to our superiors. So, yung definition po ni Noah's Webster 1828 po mga kapatid, gives us a sense na kung ano po yung gustong sabihin ni Apostle Paul sa atin regarding of yield your members. Kumbaga, let not neither yield your members. Amen? So, ibig sabihin, huwag mong hayaan na parang kumbaga mag-give up ka na lang, hayaan mo na lang yan yung kasalanan na parang dahil nag-superior sa iyo yung kasalanan, so yun na lang. Doon na lang tayo. So wag mong isuko yung buhay mo sa kasalanan. But mga kapatid, dapat isuko po natin yung ating sarili sa Diyos. Amen? Dapat magagamit ang ating buhay as an instrument into righteousness unto God. Kaya mga kapatid, as a members, yung members po na sinasabi po dyan mga kapatid, is the body or the flesh in context of verse number 12. Diba? Let not sin therefore reign in your mortal body. Mortal body is, ito po yan kasi yung body po natin as of now, this is mortal. Meaning, mamamatay ito, masisira to, corrupted. But mga kapatid, ang sinasabi ni Apostle Paul na wag po nating hayaan na isuko yung ating pong members as an instrument. Instrument, maging bahagi or maging way siya na makapagpatuloy or makita, maging way siya na maging tayo po is na makapaggawa ng kasalanan at magawa yung kasalanan po mga kapatid. Kaya mga kapatid, wag po natin ibibigay ang ating katawan sa bagay po na yan. Wag po nating i-give up yung ating pong sarili, yung ating katawan into a unrighteousness. Kasi mga kapatid, masasayang po ang lahat kapag nagsimula ka na sa lahat. When you started something good, tapos hinayaan mo yung sarili mo na masira ng kasalanan po mga kapatid, it's so hard. It's hard na makabalik sa bagay po na yan mga kapatid. Lalo po mga kapatid, kung ang mga bagay na ginagawa natin is meron pong nakakakita sa atin. Pero mga kapatid, hindi ko po kayo encourage na kapag gumawa ka ng kasalanan, tumago ka na lang. Kasi you cannot hide you cannot hide. Maybe you can hide something from your pastor, from your mother, your parents, your brethren po mga kapatid, but you cannot hide from God. Amen? Kitang-kita po ng Panginoon yung ating pong ginagawa. So mga kapatid, huwag mo nating hayaan na yung ating pong katawan is maging instrument po siya ng unrighteousness to sin. But mga kapatid, you have to yield your members, your body, as an instrument of righteousness unto God. Ibigay po natin sa Diyos po mga kapatid. So mga kapatid, we have to surrender our life to God. Amen? Kaya kung babalikan po natin, or pupuntahan po natin yung Romans chapter number 12, verse number 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, tinan yung mga kapatid, that ye present your bodies, ating katawan, as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. That is a wonderful reminder po mga kapatid at maganda pong cross-reference sa verse number 13. Because hindi po natin dapat ibigay sa demonyo or sa devil sa ating kaaway na dyan po tayo mag-work the unrighteousness of sin. But mga kapatid, the moment we got saved, the moment na tayo po ay naligtas po mga kapatid, kailangan po nating piliin ang pag-surrender ng ating buhay sa kasalanan. Tandaan po natin mga kapatid, meron talaga tayong palaging option or choice. But mga kapatid, sa bagay po na yan, meron din pong laging consequence and reward. Amen? Lahat ng ginagawa natin mga kapatid, meron po yung consequence
at meron din po yung reward depending or nakadepende po mga kapatid kung ano po yung pinipili po natin sa ating buhay. Amen? But think about mga kapatid, as we as a Christian, kung ano po ba yung ginagawa po natin sa buhay po natin as Christ na namatay. Isipin po natin mga kapatid, na bakit po namatay ang Panginoong Yesus para po saan yung bagay na yan. Ay yan po yung question na yan mga kapatid na dapat po natin i-consider sa araw-araw sa buhay po natin, sa ating pong buhay mga kapatid, kung saan ba tayo dapat mag-yield, kung saan ba tayo dapat mag-surrender or mag-give up sa bagay po na yan. Dapat mag-superior po sa atin is that the righteousness of God. Amen? Now imagine mo mga kapatid, if we are going to yield in unrighteousness, what consequence na makukuha po natin? Amen? Mga kapatid, kapag tayo po ay, hindi naman tayo bulag para hindi natin makita yung mga bagay. And you see also the consequence of the others. It's hard. Ako mga kapatid, wala na akong magawa kundi umiiyak na lang yung aking puso na parang ang hirap na, not talking today, but talking since the day that I understood the things. And I saw, marami po akong nakita mga kapatid na aking mga kaibigan that they've been committing things na hindi dapat. Ngayon, nagtatago. Ngayon, wala na sa ministry po mga kapatid. And that makes my heart cry po mga kapatid. Kasi mga kapatid, bakit? Dahil they yield their members, their mortal bodies, into unrighteousness of sin. Unrighteousness unto sin. At minsan mga kapatid, ang hirap pa naman bumalik. Kaya mga kapatid, all we need to have is have faith in God and patience sa Panginoon. Patience sa lahat po ng mga nangyari sa buhay natin. And we need to enjoy our life in the ministry. Kasi the moment na naboring ka sa ministry, mga kapatid, dyan po yan magsa-start yung lahat. So meaning, you have to enjoy it. Amen? So mga kapatid, hindi po dapat lahat po tayo mag-enjoy sa ministry, although this is parang kumbaga medyo mahirap, medyo parang kulang, medyo may mga problema, pero mga kapatid, hindi po dapat natin to bigyan ng bagay na hindi ka mag-enjoy. Mga kapatid, ako po, I always remind myself that wherever I am, saang ministry man ako dalhin, dapat i-enjoy ko po yung ministry kahit po may mga problema na dumarating po sa buhay, sa church, and so much and so forth po mga kapatid. Kaya mga kapatid, lagi nating paalalahanan ng ating sarili that the wages of sin is death, pero ang Panginoon, binigyan po tayo ng buhay na walang hanggan, at ito po ay isang regalo po mga kapatid. Now, we can only obtain by the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross. His death for our sins, burial, and resurrection for our justification. The moment we trusted Christ's finished work, nilagay po tayo or we are made one in the body in Christ. Conformed to the death, burial, and the resurrection of Christ. So, mga kapatid, ang bawat mananampalataya, ang bawat believer po mga kapatid, is dead unto sin, but alive unto God. Kaya mga kapatid, isipin po natin ng mabuti. Kung ang bagay na binibigay po natin, na tayo po ay dead na sa kasalanan, tapos babalik tayo ng babalik, paulit ng paulit sa kasalanan. Ay mga kapatid, intindihin po natin ng mabuti yung bagay po na yan. If we are dead unto sin, huwag mo nang hayaan na mamuhay paulit yung old nature na yan sa kasalanan. But mga kapatid, huwag po nating hayaan na ma-yield ang ating members as instrument of righteousness. Mga kapatid, pag-isipan po natin ng mabuti yung bagay po na yan. Na tayo po ay mananampalataya, tayo po ay naniwala sa ginawa ng Panginoong Hesus,
Therefore, mga kapatid, dapat ma-yield yung ating members sa tamang bagay na ginawa ng Diyos para po sa atin. Kung si Jesus namatay, nilibing at muling nabuhay, at dyan po tayo nagko-conform po mga kapatid, dapat nandyan po i-yield yung ating members. Amen? So mamuhay po tayo ng tama at wag po nating hayaan na ang mag-reign sa ating buhay is kasalanan. And I know mga kapatid, temptation is not easy. The world, yung mundo po mga kapatid, lagi po tayong hahabulin yan, lalo pa kung nagiging tapat po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Hahabulin ka ng hahabulin, magbibigay sa'yo ng temptasyon, at siguro hindi titigil yung temptation hanggat hindi ka nag-give in. Hanggat hindi mo yan pagbigyan. Pero mga kapatid, kapag tayo po ay nagkakaroon ng temptation sa ating buhay, dapat mas lalo tayong magpalakas sa Diyos. Basahin at alamin natin yung mga bagay na dapat po nating hindihan. Kasi mga kapatid, ang hirap po niya na kapag na-devour na tayo ng ating kalaban, na alam mong Kristiyano na tayo mga kapatid, mahirap minsan bumalik. It depends on what we are doing or what we have done. Pero mga kapatid, meron po akong mga kilala. Na hirap na silang bumalik sa ministry. Alam niyo po kung bakit? Kasi gobyerno na rin yung naghahanap sa kanila. It's so hard. Meron pong, di po naalala niyo po yung pastor na nahuli because nagkaroon siya ng kaso doon sa, I think, taga Magbabadil yung pastor na yun mga kapatid. Pero nahuli siya after 10 years. Doon po sa Robinson. So see, bagay, pwede pa rin siya mag-ministry doon sa kulungan. Pero mga kapatid, nandito ka sa labas, i-enjoy natin yung buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag nating bigyan ng puwang ang kasalanan sa buhay po natin. Magpalakas po tayo mga kapatid sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Let us always accept the admonition, the exhortation, the correction, and most especially the instruction from the Word of God. Para po tayo ay makapagpatuloy at hindi po mag-reign ang kasalanan sa ating pong katawan, and neither po mga kapatid na magamit na instrument ang ating pong sarili sa unrighteousness, but magamit po tayo sa righteousness unto God. Amen? And mga kapatid, hindi ka naman mawawalan ng mga bagay na ganyan. Siguro maaring kutsain ka, maaring mas lalo kang subukan, pero mga kapatid, magpakatatag ka. Magpakatatag tayo. Ano mga kapatid? Maraming bagay na ilang beses na nag-tempt sa akin yung lahat ng kaibigan ko mga kapatid. At hindi po ako nagbigay ng kahit kaunting puwang sa kanila. Ngayon, sila na lang yung nag-give up. Sila na lang yung nagsasabi, ay, hindi na yan nag-inom si ano. Ay, hindi na yan ganito, hindi na yan ganyan. So mga kapatid, it's because you always say no. Titigil yung mga bagay po na yan. So mga kapatid, tulungan po natin yung ating sarili na matuto po tayo sa salita ng Diyos. Maintindihan natin yung mga bagay na kailangan natin sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Amen? Start it right now. How young you are, how old you are, it always never late. Mag-start ka ngayon, pagsimula natin ngayon po mga kapatid. Tayo po yung manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa gabi pong ito na pinagkalob niyo po sa amin. Salamat o Diyos sa mga reminders, Panginoon, na nanggaling po sa inyong salita. Lord, help us o God na kami po ay makapagpatuloy, na makapagsabi ng hindi sa makamundong gawain o God. At Lord, kung meron po sa amin na nagsastruggle, Panginoon, sa bagay po na yan, Lord, I pray na tulungan niyo po kami na kami po ay makapagpatuloy, Panginoon, sa paglilingkod po sa inyo. Lord, ikaw po ang mag-touch ng aming puso at isipan. Help us, O God, that we may understand more, that we may be filled with the knowledge of our Lord Jesus Christ, so that, Lord, makapagpatuloy kami na maglingkod po sa inyo. At makita po, Panginoon, ng makamundo, O God, na kami po ay naglilingkod po sa inyo at hindi po namin hahayaan na masira po kami ng kasalanan. Tulungan mo kami, O Diyos, at ikaw po ang manguna po sa amin. Lord, ang inyo pong salita
ang lagi po nagre-remind po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, because iniwanan niyo po kami ng iyong salita. Lord, ikaw po ang mag-fill ng mga kakulangan na aking pong sinabi, Panginoon. Help us, O God. In Jesus' name I pray. Amen at amen. Tawagin natin si Brother Julius para po sa ating closing hymn and closing prayer.